DWIZ, programang sasakuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-witchat, pero pwede ka rin mas-ras. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23, DWIZ 882. Ngayon, January 19, 2024, Friday. Nako, kasama natin Yernes, paring Jonathan De La Cruz, paring Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Okay. Ganda umaga sa ating mga kababayan. Okay. Luzon, Visayas, Mindanao at sa naglalayag ng barko o kaya nasa overseas. Okay. at mga iba-ibang Pilipino na nasa ibang bansa, lalo na mga kaibigan ko mga nurse, pare. Yan. Marami tayong Okay. subaybay. Sundan nyo kami sa aming website, dwiz882am.com. Ida-download nyo yan. Pagkatapos, pwede na yan pang Android or pang iOS na telepono. Live tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Okay? Follow, like, share, subscribe. Ano pa? Comment. Comment. Yan. Comment. Text line 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw 23. Channel 72 yan sa Sky. Channel 24 sa Signal. Channel 27 sa TV Plus. Channel 25 sa GMA Affordabox. Good morning. Naku Good morning. Oh, ito ang malubong sa atin. ito muna. Ano? Happy birthday. Sarap ba ng ano? Belated happy birthday. Kanino? Uncle Sam Martinez. Ombudsman Sam Oy, Martinez. Ombudsman. Martinez. Birthday din po ni Joy Abella, ang aming teleprompter operator. Birthday niya po ngayon. Uy, happy birthday. Hindi namin Happy siya birthday. binabati. Ayun, tinuturo Hindi namin siya binabati Hello. dahil wala pang pansit Also known as Bam Bam. At si Joy, si Bam Bam. Yan. Si Joy. Wag natin batiin. Wag natin batiin, wala pa rin pansit. Tsaka wala pa. Di namin nababasa itong teleprompter eh. And ayan na. Hindi, pinalaki niya na nga. Bam Bam. Ganda na Bam Bam. Pebbles and Bam Bam. Oh, yan. At saka advance happy birthday sa kay PCSO GM Mel Robles. Uy, controversial siya. Ako, controversial Mel, paring Mel. Pero sinabi ni Paring Mel, hindi sila magaling sa editing. Yun naman ang problema. Ibang group. Hindi, ang issue naman doon. Damit po kami Ang tanong naman. Tunay itong damit namin, hindi ito edited. Hindi bakit kailangan pang mag-edit? Ay, baka daw makilala. Kaya nga. Di gumamit na lang ng iba pang technique. Wig. Hindi daw, kasi dati may nanalo. Sinuot yung pinakamaganda niyang damit nung nagkinolekta, nakilala siya kagad ng mga kapitbahay. Tapos siya. So, mula noon, natuto daw ang PCSO. Anong ginawa nila? Ini-edit nila pati damit. May In-edit pati damit. Oo. May nakakilala ng damit. Na kinuha lang sa isang ad. Hindi dapat, sinabi, in-admit nila do sa announcement that this is an edited Oo, ganon. Bakit? Hindi, kasi lumalabas ngayon, parang dinodrawing Talaga nila ang may panalo. And therefore, nagkakaroon ng duda. Sabi, kakonsyaba ba yan? At kasama ba yan sa mga... Yun, Hindi naman natin sinasabi. Yun ang mga hanak. Haka-haka. Ayan, nagkakaroon ng duda. Pero napakahirap dayain po niyan. Oo. Mahirap Alam mo, talaga. ang daming witnesses doon sa bola. Mahirap talaga yun. Sisingaw at sisingaw. One way So or the may makukuhang katibayan. Hindi yung basta ka Tsaka nagsabi. bakit mo dadayain? Yan, di nasira yung buong business nyo. Laki-laki ng pinagkukunan niya ng support para sa mga gawain pangayos ng buhay ng ating Ang lumalabas dito, mali lang yung technique nila sa kanilang pag-announce ng winner. Yes. Pwede naman nila sabihin yun eh. Amateurish. This is an edited Amateurish yung ano. Yun naman siguro hindi saklaw ng GM yun.
Mga tao na, parang yun na nga kumuha kayo ng magagaling na tao. Oo. Naman. Para rin yan yung nangyari doon kay Presidente. Kay Presidente. Lumalabas ngayon na ang nagpalabas without any kind of kay Presidente advice, yung mga nasa baba. Sino yun? Yung social media, they have named two people. They named two people na naggawa nung sa Taiwan. It is not bad na mag-congratulate si Presidente. Okay yun. Wala naman problema yun. Pero yung timing, yung ganon, parang ganon na nangyari. Meron naglagay sa social media niya. Hindi naman siya administrator noon eh. Ano man nangyari doon? Ini-imagine ko kasi si Pangulo nagte-text siya Pangulo, okay. I will say this. Hindi siya. Timing. Hindi ganun. It's not about the congratulatory message. It's the timing of kailan nilabas? Oo. Pero tiniming na nga pagkatapos magsalita yung administrator yung ex-account niya. Na we adhere to the one China policy. Dapat hindi nga sila nagkaintindihan dapat nag-usap kayo. Nag-timing. Sino ba nauna? Nauna siya Nauna yung ex. Ayun. Akala ko nauna yung DFA. Nauna yung ex. Ayun. Yun ang hindi maganda. Timing. So it was a matter of timing. Yung congratulatory message, walang problema yun. Ayan. Yan ang problema. Kung amateurish yung communication. Ganyan. Ganyan din ang problema ng DTI. Intensified monitoring ang nababasa natin. Dati ang agriculture, ganyan din ang problema. Kasi intensified planning naman yun. Etong LTFRB, another din yan ang mga may problema ang mga ahensya ngayon pagdating sa public image. Yan ang problema ngayon ni Undersecretary Cesar Chavez. Strategic communication. Anong gagawin? Ano ba ibig sabihin ng strategic? Nasasaklaw ba sa kanya itong nangyari? Ano ibig sabihin ng strategic communication? Ang ibig sabihin niyan, ano ba talagang gusto niya ipalabas pagdating sa pamahalaan? Nakafocus ka sa performance ng gobyerno, how are you going to work it out, etc. and everything. And looking forward, what are the other things for you to mobilize public support for the administration? Tinanong mo anong strategic communications, hindi pwedeng yung hindi yung mga patira ka lang ng tira. Yan what is the end in goal? Anong gusto mong mensahe? The end goal is you want to generate enhance public support for the administration's activities and policies. Di ba pare, kahit na gumagawa ng complan, what do you want to achieve? What is the end goal? Yes. Hindi yung column inches. Hindi. Yun ang problema. Parang ginagawa ni Chalex, yung 10 stories a week. Mahirap yun. Patay ka noon. Nagalit daw si Senator Raffy Tulfo sa PCSO. Dahil nag-implement ng digital betting na wala naman daw approval ng Office of the President. Kailangan ba yung approval ng Office of the President? It's a management boss naman. Hindi kasi kailangan magpaalam dahil to si Tulfo, Senator, nagpaalam pa kay BBM bago babanatan niya yung NGCP. Grid Corporation. That is the culture that he wants to... Kailangan lahat magpaalam muna sa Presidente. Makikiraan po. Okay. Na-bypass daw ang Office of the President dyan sa Iloto. Paano niya nalaman? May hearing Paano niya nalaman? Baka may umangal doon sa Office of the President. Hindi, baka may umangal na gusto sanang sumama rin doon na hindi pa na... In the first place, yung Iloto sa pagkaalam ko, experimental muna yan. Experimental kasi may mga loto outlets Experimental. Parang... Hindi lahat ba nang gagawin ng isang government corporation? Agency dapat magpapaalam sa Office of the President? Hindi. Hindi ganon. Ibig sabihin, sir, tatanggalin ko muna itong tao na ito, magulo to. Sabi ni Tulfo, what the opinion says is, if the operations involve going online, parang ano rin to parang the law is for all. Otherwise, none at all. What the opinion says, quote to
hindi naman nilagyan ng sick. Oh. What the opinion says is, if the operations involve going online, you need to get permission from the OP. E-Lotto is online, so you should have obtained permission from the Office of the President. But you bypassed OP in this project. Why was it violated? Ayan. Yan. Oh, tama. Ano ibig sabihin niya? Oo nga. Ewan ko. Inadaan mo muna sa sa OP. Okay, why was it violated? So, sinagot siya, assuming that what you said is correct. Proactive, at tawag doon. Assuming it is correct. Ito, sagot to. Sagot. Oh. We are just on a test run po. Yan. Oh, tingnan mo na test run eh. We have to test this before having it approved. Probe. Because it would look bad if we were to seek an approval only for the program to be a failure. Tama naman yun. Hindi, Test run. kahit magte-test ka lang, magpaalam ka. Ito nga, no? Is the Malito. opinion... Ano sabi? Malito, Is the PCS. opinion... What the opinion says is, Yan. if the operations involve going online, Yan. or none at all, Yan. Mr. GM, Mel, what the opinion is, you have to understand that. Medyo mabigat-bigat yan, ha? Mabigat-bigat yan. Medyo kakalad ka rin kayo dyan. online platform po, ibig sabihin, magbe-bet kayo through online. Through online. Hindi na kayo kailangan magpunta sa mga Sa outlets. betting Sa station. outlet. Betting station. Okay. Okay. Ito ang sinasabi ko. Ang banat kasi sa PCSO, nanggagaling karamihan sa social media. Hindi naman sa traditional media. Okay? At is it making a dent? Hindi ho eh. Tinignan ko kasi napakadami pa rin tumataya. As a matter of fact, Kung talagang bumagsak ang credibility ngayon, Wala, madami pa rin tumataya sa PCS. So, by and large, sino nagpapakulo ng banat sa PCS? Yes. Meron tayong konting dyan. Meron tayong konting medyo... kailangan malaman. The opinion is... Ngayon, meron dahilan naman dyan, ayon sa mga social scientists, pag tumatakas ang bet sa loto, ibig sabihin, nahihirapan ang taong bayan. They are... leaning more towards a game of chance. Yes, seeking luck. So, in a society na medyo maayos-ayos ang kanilang lagay, hindi sila nagtatataya, ganon? May mga tumataya din, kahit paano, hindi malaki. Hindi malaki, hindi gaya sa atin na Greater talaga. number of... Unless ikakampihin mo kagaya sa Amerika. O ito na nga, Super Lotto, i-campaign. Hindi, sa Amerika, ibang kaso yan. Kasi yung get rich, mentality. Yung iba. Get rich quick. Get rich quick. Iba doon. Tsaka Sa atin makaahon man lang. Ang tawag nila, materialistic society. Yes. The more cars you have, the better. Sa atin, hindi, survival. Basically. Well, hindi mo masisisi. Okay, ang bigas daw po, malamang umabot na mahigit 60. Alam mo, at yung special rice, 70 pesos per kilo. Nasasaktan ako niyan, bro. Hindi, kaya ko lang sinasabi dahil natikman ko yung adobo ni Secretary Larry Gadon. Kailangan maraming kanin, bare. Masyadong malinang. Masyadong makanin. Mahal na yung bigas. Hindi, masyadong makanin. Oo. Hindi ko pa... Kaya ayaw kong tikman eh. Kasi makasalanan, by the way, bro. Magagalit ang si Macy sa'yo. Kailangan mo mag-booking. Baka mapakanin ka. Mapapakanin ka. Kasi iniisip ko, paring Conrad, paring Joel, bread lang eh. Bread sa adobo? Hindi bagay. Hindi. Pare. Hindi, ilalagay mo yung adobo flakes. Gumising ako maaga. Para kainin ko yung adobo ni Kidlat. With fried rice. Garlic fried. Saka egg. Pucha, double yun, bro? Double sin yun, bro? Dahil mamarti ka na eh. Hindi pwede okay lang. Doble ba yun? Doble. Hindi pwede sa adobo flakes? Hindi. Bread. Hindi pwede. By the way, it's not flakes, ha? Hindi, talaga flakes mo siya, ha? Gawin mo ngang pulled pork. Parang pulled pork. Pulled pork.
Pulled pork. Yan. Hindi bagay. Tapos lagay mo sa pandesal, pwede rin. Pwede rin. Tapos yung mantika. Yan. Yun na yung butter. Hindi, pinag-uusapan na rin natin. Naalala ko yung kinwento mo kung Jonathan doon sa kung paano kayo kumain ng adobo sa Ilocos ba yun? Yung may saging. May saging yun. Naghahanap ako saging kagabi. Mamaya bibili ako, babalikan ko. Masarap yun. Ayon po sa Department of Agriculture. Balik tayo sa bigas. Nagtaasan na ang presyo ng bigas. Ang local retail price ng premium rice, 67 pesos. Uy. Yun daw pong special rice, 70. Lang nga local Ang well-milled nasa 57 na. At ang regular 53. Oo. Sabi po niyang ito na naman si Raul Montemayor. Oo. Si Raul ba to? Si Raul. Si Raul. Disclosure, kaklasiko po yan. Porque ba't Raul masyado? Ang farm gate daw po ng palay sa Tarlac. Oo. Umabot ng 30 pesos per kilo. Mabigat nga. Sabi po yan ng FFF. Ang mga harvest, malapit na harvest pero may mga maaga na po nag-harvest. At based on their reports from the field, 30 pesos per kilo ang dried palay. Galing po yan sa 25 nung October, November lang. Nung isang taon. So, ano po ang nangyayari dito? Yung mga namimili ng bigas, ang ibig sabihin niya, itinaas nila yan dahil sa kanilang anticipation. Ang kanilang binabantayan po nila yung merkado. So, ang tingin nila, maaring kulangin ng bigas. Kaya, kontra yan sa sinasabi ng Department of Agriculture na meron tayong sapat na supply. Yan po, sa trading, ganyan meron ganyanan. Titignan, hulaan yan Hindi ba, parin Jonat? Tingin ko, nambobola itong Department of Agriculture. Parang yan yung futures markets, marami. In other words, sumusugal ka dyan. Yes. Sa trading na yan. Pwede kang matalo. Pwede. Kaya meron mga hedging dyan na sinasabi. Yung futures. Ang hindi maganda sa atin, wala tayo niyan. System na yan. It's sa lahat po ng grain producing regions in the world, meron yan. Meron futures. Yan yung commodities. Okay. Naus yan sa Chicago. Yun, Chicago. Di ba yan? Futures. Maraming natalo dyan. Mga nickel, tinira. Meron kasi, ganito po ang idea niyan. Yung mga farmers, nadyan sila. Yes. Nagbebenta sila. Halimbawa, yung susunod na harvest, binebenta niya. Ang mga traders, nandyan din. Nag-ano na yung mga yan. Nagtitinginan na. Based on climate and everything, mga ganyan. So, open market po yan, nakikita ng lahat. So, yan bihirang magkatugmaya. Yung farmers and traders. Ang mangyayari po, may mga speculator. Papasok. Kamukha ng mga nangingilam sa PSO. Yan. CSO. Yan. Papasok sila. Sila ngayon na magpo-provide ng tinatawag na market liquidity. Anytime na gusto magbitaw ng farmer, may papasok. May papasok. Yan yung mga tinatawag na speculator or investor. Yan. Wala tayo niyan dito sa Pilipinas. Hindi ba pare? Wala. Ang meron tayo, DA lang ang nagsasabi kung anong situation natin sa mga commodities. Ito ang problema. Kapag sinalungat ng mga trader yan, ang DA, magkakagulo ang merkado. Kanya-kanyang lakaran po yan. Okay, wala tayong ganyan na organize. Yan sana ang magagawa ng magandang internet yung ganun. Kasi pwede ka mag-establish sa internet lang ng price mechanism, parang semi-commodities trading market. At doon na kayo magtatalo. Hindi yung lakaran. Hindi yung... So, ganyan po nangyayari. Kaya misa, nagwawala ang presyo.
Dahil walang established mechanism to establish the price. Puro establish ata yung sinabi ko. Wala po tayong paraan para ma-establish yung price. Depende yan kung anong chismis ng trader or yun ang mahirap. Kaya nga, palaging nababalahura ito. Yan. Dahil kung ang DA, mali-mali mga sinasabi. Well, I was about to say that kaya dapat kailangan ng isang strong DA. Alam niya. Yung data nga sinasabi ni yung data nga eh. Kasi saan ba kayo hahan? Kailan darating yun? Yeah. Nagkakagulo na tayo ngayon. Kagaya niyan, di ba? Sinasabi nila, hindi, okay itong harvest natin, ganito ang mangyari. At saka, meron na tayong advanced na agreement with the rice-producing countries, i-export nila tayo. Biglang nagsabi yung India at saka Vietnam, hindi. Tama na muna. Magano na kami. Patay. Isa pong sinyales na sinasabi ngayon, na yung presidente raw, matagal pa yung biyahe niya sa Vietnam. Pero this time nag-release na. Nagsabi na sila. Maaga pa, sinasabi. Na magkakaroon ng government-to-government rice deal. Bakit? Pang-stabilize. Yan ang mga speculation ngayon sa bigas. In other words, ang ating pong rice market, ngayon, napakatindi ng spekulasyon. Kaya nagtataasan niyang bigas. There is fear in the market na magkakaroon ng shortage. Ito naman po ang pangontra dyan. Sabi po ng watchdog Bantay Bigas, bumaba na raw ang volume na binibili sa market ng consumers. Either umiiwas na sa bigas, kanin, kamukha ni Parin John at magtitinapay. Titinapay na kahit na adobo. Kahit na adobo pagkain. Pagkakare-kare ulam mo, magtitinapay. Wala yun. Okay. Halimbawa, tuyo. Ang ulam mo at meron kang kamatis. Ako, Diyos ko. Di ba? Konting bagoong. Pwede ba yan sa tinapay? Mahirap yun. Maski puto, hindi pwede. Hindi kanin. Or, talagang wala nang pambili. Yes. Dalawa lang yan. Ayan ang dahilan po. So, maaring yung speculation sa pagtaas ng presyo, medyo pigilin. Neutralize ng konti. Yun sa consumption pattern ng Pilipino. Hindi pa natin alam yan. Pero may mga senyales daw, sabi ng watchdog Bantay Bigas, na bumaba na yung pagbili ng bigas sa palengke. So, ibig sabihin yan, pati yung mga unli rice. Oo. Ang ibig sabihin ba niyan, tumaas ang hunger dahil wala nang pambili. Sabi po ng DA, Assistant Secretary Arnel De Mesa, wala siyang ko-comment dyan dahil daw po ang dapat mag-comment dyan, NEDA. Tama ba yun? Pero meron po tayong bigas. Meron daw tayong stock pang 100 araw. Buffer, meron tayong buffer. Meron naman bigas eh. Mahal lang. Paano kaya yan? Kailan uli pupunta si Presidente sa March. Sabi ni Jonat eh. March. Yun ang kanyang information eh. Kaya takang-taka ako, ba't lumabas agad? Parang ano ko doon, signal eh. Kayo mga speculator dyan. Isa pa po, ang Central Luzon daw, nagkaroon na ng alarm bells ang DA. Na meron na raw po nakakaranas na ng dry spell this month. Ibig sabihin niya yung El Nino, dry spell, yung tagtuyot. Papasok na. Drought. Magmula ngayon hanggang Marso daw siguro yan. So ano mga epekto niyan? Ang Central Luzon po kasi ngayon hindi na gaanong bigas. Yan marami na dyan prutas at saka poultry and livestock. Yes. Diyan sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, hanggang Mataan. Mas ano na lang ngayon. Although Nueva Ecija, marami pa rin bigas. Nueva Ecija at saka Tarlac na lang, some parts of Tarlac. Pero yung iba, kagaya yung kinaparing Marlene, ano na yon, babuyan at the same time interspersed with townships. Townships? Sa Tarlac na rin, gano'n na rin, pare. Agriculture na ba townships? Hindi naman. Labubo naman eh. Pare, 2,000 hectares binili, di ba? 2,000. Ayala.
Sa Porac. 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 Oo. Ikaw naman, isa naman kami... Nag-i-stretch siya ng Tarlac. Oo. Crescendo. Ayan. You don't expect the sons of farmers To become to be farmers or remain farmers. Uy, masama yung pagkakasa. Alam mo yung quote na yun, hanggang ngayon siguro si Governor Mix yung nagsisisihan yun. Hindi niya akalaing isusulat. Sorry po eh. Sa kanya yun, ano? Oo, sa kanya. Oo. Sorry po sinabi. Kaya tagal pa nga niya nag-isip bago sabihin yun eh. Para bang was maling it over din sinabi niya. Nagulat ako. May mikropono sa harap. Sabi po ng DA dyan sa Central Luzon, mas maganda na raw po maghanda ang mga farmers. Ito tanong ko, paano maghahanda? Anong maghahanda? Anong mga paraan ba? Paghanda sa dry spell. Yes, nasabi na ba natin? Pag-imbak ng matulog? Pag-imbak ng tubig? Magdasal? Ano ba? Matulog, magdasal, mag-asawa, mag-OFW na lang. Ano ba ang paghahanda? Aalis sa bahay nila. Ganon. Uwi na lang kung somewhere. Magpunta sa Brunei. Mga ganon. O Taiwan. Ano bang gagawin nila? Meron silang sinasabi yung tungkol sa mag-imbak ng tubig, ito ayusin, ngayon ganon. Pero sa power yata yun, yung wise use of energy. Okay. Hindi yata bigas. Tuloy natin po yung mga gastusin ng Pilipino. No? Yang ayon sa survey, yan ang pinakamalaking issue para sa ating mga kababayan. Sunod-sunod po yan, kuryente. Ayan na. Ang tubig ngayon, January, magtataas na. Tataas ang kuryente, ha? 8:32 muna ng umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw 23 DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Magandang umaga uli sa mga may birthday. Sino ba yung may birthday dyan sa atin? Sino ba? Si Bambam. Sino ba yan? Si Bambam. At si Bambam. Hindi pa amoy pansit Hindi ko pa naamoy yung pansit, Bambam. Okay. Happy birthday, Joy Abella. Alias AKA. Pangalawang beses na yan, palagay ko, may kasama May kasama na. May kasama na. Chicken. Chicken? Okay. Congratulations. Kanino? Deputy Majority Leader for Communications. Sino yun? Erwin Tulfo. Sino yun? Deputy Leader. Ayan, Deputy Majority Leader of the House for Communications. Erwin Tulfo. Meron ng bagong posisyon. Ayan, ito na. Ayan ang sinasabi. Bagong posisyon for communication. For communications. Maganda rin naman yan. Kesa raid ng mga... ngayon kasi meron na namang bigas problem Okay? Oo. Yan po, initial pa lang yan. Yung mga speculation na yan. Nandoon na ngayon ang speculation. Wala na sa mga warehouse at smuggled. Pero darating at darating yan. Asahan nyo. Asahan nyo na yan. Kasi nagsisimula sa bukid Oo. Ang spekulasyon. Okay. Pag medyo ano yung bukid, medyo tigang ang lupa, yan. Ang sinasabi po ngayon, yan daw budget deficit natin. Ibig sabihin po ng budget deficit, ang gobyerno gumagasta ng pera na wala namang income. Saan ang gagaling yon? Di yun ang deficit. Kumbaga si nanay, ang entrega ni tatay 100 piso. Ang ginastos 120. Meron kang budget deficit na 20 pesos. Ganyan din po ang gobyerno. Ang sabi po ng isang study, lulutasan yung problema natin sa budget deficit. Kung tatanggalin yung subsidy sa bigas. Sino? Naku. Wala naman daw pong nagawa yan when it comes to bringing up nutrition and production. Kumbaga, parang yan subsidy na yan. Tinuruan mong, binigyan mo ng isda ang isang tao. Imbes na turuan mo mangisda. Yan ang paper ng Philippine Institute for the Development Studies. I think they have a point. Pero sa ngayon po,
Mahirap yan. Sa ngayon, napakahirap niyan. Kasi it's Sa political... unrest. There's a prospect of social unrest. It's a volcano about to erupt. Sa hirap ng buhay. It's a very political commodity yan. Ang rice. Ang rice. Diba? Rice. Kaya hindi ako nagtataka sa mga usapin ng distab eh. Dahil dyan sa mga ganyan eh. Naku, may nakita ako isang tao rito. Oo. Na matagal ko na hindi nakita. Tayo ba isisitahin mo? Mga kababayan, nandito po sa studio natin si Winer Contino, ating technical engineering. Pag mapasok dito yan, may isisitahin tayo. Something. Meron sasabihin. Kinakabahan nga ako eh. Nakita ko eh. O nagugutom nata. Nagayantay ng pansit. Nagantay ng pansit. Anyway. Okay. So bigas pa rin ba yan, Mari? Kasi ang pansit, bigas yan bigas. Oo. Hindi, merong mas malaki ring bigas Carbo yan. Isa rin kinaharap na suliranin ng mga Pilipino sa darating itong mga buwan. Yung sa mga lalo sa atin lahat, gumagamit ng kuryente. Ayan. Tataas na naman ang kuryente dahil mag-charge na naman ng additional 3.64 centavos per kilowatt hour. Starting next month at Energy Regulatory Commission. Dahil babalik nila yung FIT o yung feed-in tariff allowance. So, ayan. So, kailan daw yan? February, kasama niya sa bill nyo. In fairness, sinasabi daw nila kasi, sabi ni ERC Chairman Mona Lisa Di Malanta, may FIT... Sino yun? Chairman. Galing yan. Ikaw naman, agad-agad. The UP College of Law. UP ayan! Ikaw naman. UP College of Law. Kala ko yung korporasyon na pinanggalingan niya. Okay. Anyway, ang sinasabi niya, merong fit-all fund kasi. Yes. Na dati nilalagyan niya nung mga... Ano ba yung FIT? Ano ba yan? Ganito po eh. Okay. Lahat ng renewable energy, ibig sabihin solar, kailangan yan dahil sa climate change. Hydro. Solar, wind, geothermal. hydro, geothermal, wave, lahat mo na yan. Renewable energy. Eligible. Binibigyan, di kasama ang diesel at saka ang coal. Hindi. Subsidized po yan. Oo. Pero yung subsidy na yon, hindi nanggagaling yon sa tax money. Yan po subsidy ibinibigay sa mga renewable energy producer. Oo. Nanggagaling po sa atin. Ipinapatong yan sa ating binabayaran sa buwan ng kuryente. Charges. So bakit may kailangan niya? Para ma-incentivize, mabigyan ng kasi po mas mahal. Oo. Mas mahal ang renewable energy kaysa doon sa ibang klase ng fuel. Ang mga negosyante ayaw ng mahal, gusto mura. Para ma-encourage sila, papasok sila sa... Para mas malaking kikitain nila. Okay, business is like that. You look at the bottom line, no? Gumamit ka ng renewable energy, ikaw, aling maring. Yeah. Aling maring karinderya. Gumamit ka ng renewable energy, mag-contribute ka doon sa subsidy, doon sa mga gadambuhalang negosyante. Na pumasok dyan. Para daw maibsan. Para maganda ang kanilang profit. Maibsan ang air pollution. If you put it sa climate change. Hindi kasi incentive provided by the Renewable Energy Act of 2000. Yes. Para ma-promote ang use ng clean energy sources gaya ng sabi nga ni Conrad, wind, solar, run-of-river hydro at biomass. Doon yan, So, nung December, magmula December 22, sinuspend muna yan. So, mahigit isang taon. December 2022. Sinuspend dahil nakakabigat nga sa... Sinuspend kasi nga nakikita nila nahihirapan ang taong bayan. Nahihirapan ang taong bayan at saka at the same time, nagre-recover pa lang tayo sa pandemic. Kailangan mabili anong bigay. Ngayon, ibabalik na raw ng kagalang-galang na Energy Regulatory Capture. Hindi, kasi dahil daw yung pondo ng Fit-All Fund, nadideplete, ang tawag doon, nadideplete, bumababa. Ganon. Hindi, bakit sinuspend yung collection sa consumers? Hindi na-suspend yung pagbigay doon naman sa mga... Oo nga, Kasi hindi naman bababaya kung hindi mo tinatanggalan. Ibig sabihin, na-suspend, pero tuloy-tuloy pa rin ang bayad sa kanila. Noong mga enrolled,
Ito tanong ko. The infrastructure building does not stop. Oo. Anyway, I had to say that. Okay, go ahead. Kaya ito Para sila ba affected ng fuel price increase? Hindi po. Yung kanilang ginagamit na fuel dyan, binigay ng nature. Ano ibig sabihin niya? Ng kalikasan. Araw. Binabayaran nyo ba yung sikat ng araw? Yung hangin. Binabayaran mo ba yung hangin, parin John? Pag magyabang ka, binabayaran mo yun. Hangin family. Hangin family. Yung bang geothermal, yung steam na nanggagaling sa ilalim ng lupa, binabayaran nyo ba yan? Yung hydro. Libre nga lang ang fuel nyo. Di ba? Bakit hindi pwedeng isuspindi muna yung pagbayad sa kanila? Kasi ano yan, kung sususpendin, baka hindi na magawa yung expansion. Right. Yeah, Parang sa tubig. So, expansion, advance payment. Advance. This is globalization. Yeah. Mag-invest muna kayo, tapos babayaran namin yung kayo sa investment nyo. Sisingilin muna namin kayo, tapos mag-i-expand ka. Yan ang model Yeah. Invest na, kabigin ninyo sana yung inyong kinikita dyan, i-invest nyo muna, tapos saka namin kayo bayaran. Dahil naka-invest. Hindi yan. That's not the model. That was not the Bretton Woods. Eto, as the commission evaluated the Fit All Fund as of January 5 this year, inclusive of, bigat to, cost recovery revenue. Yeah, cost recovery. Yun ano ibig sabihin niya, mga ganyan na mga... Tumutugmas sinasabi ni Kung. Cost recovery, okay. Mauubos na raw po by February. Therefore, babalik na po yung Fit All charges. Okay. Teka, sino ba nakikinabang sa Fit All charges? Gusto niyo malaman? Sige. Sino-sino ba yan? Bachmann Geothermal. Aboitiz na po yan. Diyan sa... nagpatay. Sa Laguna. Sa Laguna. Sa ano yan Bai. Diba? Sa Bai. Yan. Sa Batangas. Saka sa Kalawan, yan, mga yan. Sino ba nagpatayo yan? Si Marcos. Ayun. FM. Hindi sila. Pero privatized. Napunta na yan sa Aboitiz. First Gen Energy. Sino yan? Lopez yan. Oo. SN Aboitiz Power. Kapangalan lang, pero sa SN Aboitiz Power na naman. RES. Magkaiba yung Magat Dam. Sino nagpagawa niyan? Si Marcos. Okay. Government. Aboitiz. Okay. Ano yung RES? SN Aboitiz Power RES. Sa kaya yan. AC Energy Philippines. Ito po yung wind. Yung mga windmill na pinatayo ng government natin at saka ng Danish. Pero naibenta sa Ayala. Ayala yan. Spark Solar. Solar yan, Citicore Energy. Again, Aboitiz Energy Solution. Dami ng mga Aboitiz nito. They are really committed. Committed sila sa combating climate change. Yes, combating climate change. Hindi na ako nagtataka bakit kailangan itaas ng ERC ulit ang No, you have to understand. Infrastructure na para matap yung mga energy sources, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paggastos. Yeah, parang ganun yan. Looking at the other side of the coin, di ba? Itong FIT, additional income nila. Pag binenta nila yung kanilang power, at this point, kumita na sila ron Kailangan lang nila ng incentive. So may additional income sila. Dahil mahal ang renewable energy generation. Teka, wala ba limit yung... yun lang ang magandang katanungan. Ilang taon na ba silang nakikinabang? Dalawa dapat ang tanong sa kanila. Number one, kailan kayo nag-umpisang nangingil nabigyan ng FIT? Panahon pa ni GMA. Number one yan, Number two, ano yung inyong commitment? May targets. Walang Gantt chart yan? Walang commitment yan. In other words, kailan kayo magpapatayo? Walang commitment yan. Okay. Yun ngang Aboitiz na Magat. Nakatayo na yung Magat na yan. Ano sinisingil mong investment? Nakatayo na yan
tinake over nyo yan, yung Bachman Geothermal. Nakatayo na yan eh. Ginastosan na nga ng FM yan eh. Ba't ngayon maniningil kayo ng FIT? Yung mga tinake over. Yung mga solar, yung mga wind, yung wind sa Ilocos. Nakatayo na rin Gobyerno naghirap dyan eh. Nakatayo na rin yan. Ba't naniningil kayo? Tagal na nga Instagrammable yan eh. Nagpapakuha mga tao dyan. Ang matindi rito, pare, yung subsidy na yan, agawan yan. Ano yan? Mayroon mga renewable energy corporations, hindi nakakakuha niyan. Paano nga pala yan? May mga renewable energy corporations, nagtayo kunyari, pero hindi naman umaandar. Yun! Ang kanilang sinasabi, binibenta lang. Ang kanilang sinasabi, kaya hindi namin napapaandar to the fullest. Maximize yung pagkuha ng renewable energy yan. Sapagkat, yung NGCP hindi pa nakakaano yung kanilang linya. Tas masasayang lang. Yan ang mas malaking aking beef dyan, pare. Kasi kumukuha ka buo yung fit na nakukuha mo eh. Siyempre. Tapos hindi ka pumapag. Right. Yan matagal ng racket yan. Plus yung sinabi mo nga, palakasan ng sigaw dyan eh. Kung sino makakakuha ng fit eh. Mayroon ka nag-enroll dyan beyond the enrollment period. Nakahabol pa siya, no? Alam ko yun dahil may... That's the dyan eh. Ito pong pagtaas nitong Pebrero, it's on top, yung pagtaas noong Disyembre, ng transmission cost naman. Okay. So, expect. Saan nga nanggaling yung transmission cost? Quietly like a thief in the night, tiptoes, ito pong Department of Energy at saka ERC, itinaas po yung transmission charge. Dahil tumaas yung gastos sa ancillary services. Yung ancillary po, ito yung mga power plants. Kasi ang kuryente, kapag ikaw ang transmission, tinitimpla mo yan. Binabalanse mo. Minsan, kinakailangan mo ng additional power. Para yung voltahe hindi... Pagkagulo. Akyat baba. Kailangan constant yan. Tapos merong isang power plant na humina ang bigay sa'yo ng kuryente. Kailangan meron kang bubunutin. Meron ka ancillary ang tawag. Yun po ancillary na tinatawag. Kumbaga reserve. Naka-standby yun. Pero yung ancillary, whether or not you use it, bayad. Nabayaran yan. Okay, bayad dyan. Nung EPIRA po, nung dumating ang EPIRA, dati kasi napokor lahat yan So okay lang. Hawak ng napokor ang transmission, ang power plant and everything. So kaya-kaya nilang timplahin yan. So sila lang. Nagkaroon na ng hiwa-hiwalay yan. Ang NGCP na punta po sa grupo ni Ricky Razon. Kapartner niya si Walter Brown. Okay? Ang nangyari dyan, nako po ng Aboitiz Group. Yang ancillary service. At ang ginagamit nila, diesel. Nung bumitaw na ho yung Razon Group, dyan sa NGCP, binenta nila, nakabili, yung grupo naman ni Big Boy. Sina Big Boy. Ano bang first name ni... Henry C. Junior, also known as Big Boy. Nung umupo na sila, nakita nila, bakit ang mahal ng ancillary cost? Nakita nila, puro diesel. So ginawa nila, pinabiding nila. Siyempre, talo yung Aboitiz, diesel, ang mahal nila. Okay, recently po, nangyalaman Department of Energy, sabi nila, bakit siyang ipabiding nyo ulit yan ancillary? At saka, hindi na dapat cost ang consideration. Never mind. Yeah. Never mind the cost. What is important is service for the people. Ayan. Hindi ba service for the people yung makatipid? Kung wala silang kuryente. To bring down costs. So, never mind the cost. Ayan po ang nangyari. Pinasok na. 50 pesos. Tumaas. Ngayon, tumaas na po ang singil natin sa transmission. On top of that, eto na namang fit all. Yung fit all. Ganda. So, sunod. Okay. Etong January, pagdating ng inyong bill ng tubig sa Pebrero,
yung konsumo nyo ngayong Enero, may pagtataas na po yan ng 8 pesos. Na naaprubahan ni Mr. T, di ba? Kagalang-galang ng Mr. T. KGB. Ng MWS. Recognizing at saka mismo nag-announce. Dahil daw po sa inflation, kaya kailangan magtaas ng tubig. Hindi lang yun. Bakit? Binibili ba yung tubig? Again, the infrastructure capex na ginastos ng BUT, Manila Water at Maynila. Matagal na dun yung infrastructure na yan. Affected daw ba ng inflation yan? They have to prepare for climate change. Mali naman ito si climate change. Ayan, maganda-ganda pang dahilan yan. Hindi inflation. Mali si T. Climate change. Sa ibang bayan po, hindi naman tumataas ang tubig, pero may climate change din sila eh. Bakit sa atin lang? Bukod tangi ang Pilipinas. Look, it has to be said. Sinagpala ng climate change. It has to be said. Andyan yung tubig, pero para marating sa ating kanya-kanyang gripo, may ginagastos sila. Matagal na nilang ginastos yun eh. At advance payment na nga tayo doon. Doon sa investment nila ngayon. Ngayon, uulitin nila, kailangan natin magbayad sa kanila kasi may inflation. Hindi ba binayaran na natin yung in-invest nila na yan? Nauna na nga, advance na. Pinabig na ninyo yan eh. The MWS Regulatory Office ang crunching the numbers. Hindi natin maintindihan. Regulatory capture yan eh. MWSS, Metropolitan Waterworks System. MWSS. Regulatory. Meron sila. RO. Regulatory Office Capture. So ano pa po? Tumataas ang kuryente, ang bigas, pag-ibig rates. Ang pag-ibig rates. Ang dami na. Ang dami na. Kaya nga darating na po yung pagtaas ng pamasahe. Papasok. Hindi na mapipigilan yan. Parang pamasahe. Pamasahe. Sigurado. Kasi pigil na pigil yan eh. Dapat nung sa lahat, across the board, jeep, bus, train. Pigil na pigil po yan. Noong isang taon pa dapat nagtaas. Ano pa? Ang balita po, pati ang telephone rates. Nako. Papasok din yun. Lahat na utility. Anong telepono? Wala nang landline ngayon. Ibig sabihin, at hindi nyo napapansin. Naglagay po ng limit sa rent increase. Rent increase. Dahil may pressure din na magtaas po ng renta. Meron talaga. Ang lahat ng commercial areas, nagtaas na po ng renta. Okay? Sila walang cap, commercial. Walang cap. Pwede, no? Yung housing nagkaroon ng... Ang housing, may cap, pero ilan lang yung makikinabang doon. At saka hindi maganda yung cap na yan. Kasi sino magtatayo ng gano'ng kamumura? Na kamumura na rin. Mga apartments at lahat. Total, may price control dyan. Ayoko dyan. Punta ako dito sa medyo mataas-taas na rental. Di ba? The caps do not work. Parang kay paring Bisoy sa bigas. Sasara ko na lang yung aking tindahan. Ang malupit pa dyan sa mga commercial, pare. Sila mismo, on their own. Yung mga nangungupahan dyan, tinamaan na nung pandemic eh. Malahigit 2 taon na walang kita yan. Hindi pa sila nakakabangon. And yet, nagbayad ng rent. During the pandemic. Sinuspend lang muna yung bayad. May grace period. May grace period. Pero balik. Pero babayad ka pa din. Halimbawa sa mall, ganyan po ang patakaran dyan. Ngayon, mag-i-increase pa. Kung hindi, nag-increase na. Kasi may mga balita may mga na yan eh. So, saan po? Hindi malayo. Yung mga nagtitinda sa mall, magtataas din ang presyo. Cascading yan eh. Hindi naman sila therefore, nawala na ba yung inflationary pressure? Nandiyan pa. Hindi natin masabi. Kasi dito yung mga charges na hindi mo alam siyempre papasok yun. Ang sabi po naman ng tawag dito, ng Department of Agriculture, yung tungkol sa manok ba? Meron ako nakita ritong balita tungkol sa manok eh. Ano yung pinagbawal o Hindi pinagbawal. Yung importation
sa Ng manok? California and Ohio. Meron daw enough chicken. Yun, sapat daw ang supply ng chicken. Oo nga, meron ba tayong pambili? Sapat na nga supply, gusto mo pa ng pambili. Napaka-demand naman pa. Ikaw naman eh. Dahil lang po idinagdag ang Japan na pagkukuhanan natin, ayun, importation na naman pala. Laying the predicate. Meron naman manukan ng Japan ng meron daw, na idagdag daw ang Japan. Laying the predicate for importation pala. Na-ban po ang California at saka, ano ba yung sinabi ko? Ohio. Idinagdag daw nila ang Japan ngayon. Pagkukunan. Kaya may sapat tayong nagpo-produce pala ng yun chicken na ng Japan. Nagtaka ako. Yung sinasabi nila ng Japan na nagpo-produce ng chicken, mas pa kaysa sa atin. Hindi na lang nila sabihin, nang manggagaling ho yung chicken natin sa Davao. Ang Japan pala na-ban din. Kasi hindi naman tayo talaga na-ban ng Japan. Wala naman kasi. Anong ibaban mo doon? I don't think so tatlo na na-ban. I don't think they have enough chicken production to even consider net anything. Importer na yan ng food eh. Okay. 9 o'clock ng umaga, DWIZ 882 at Aliw 23. Karambola sa DWIZ.